Ngayon, ano ba yung force continuum? Yung force continuum, yun yung pinapayagan ng batas na paggamit ng puwersa nang naaayon sa kukontrolin mo. Kumbaga, force equilibrium. Halimbawa, unarmed siya. Unarmed ka lang din muna. Naglabas siya ng armas. Hindi naman masyadong delikado. Ito lang din muna yung armas mo, intermediate weapon mo. Naglabas siya ng baril. Yun lang din yung time na ilalabas mo yung baril mo. Hindi pwedeng lasing, nagwawala. Naggaganon lang yung lasing, pero unarmed siya. Gagamitan mo ng baril. Pagdating mo, gaganong-ganong. Ano yan? Yari ka doon. Excessive force ang tawag doon. So sa level, first level ng force continuum, ang unang level ay yung appearance natin. Pag pinatawag ka, dumating ka doon, papakita ka doon sa ano. Halimbawa, nagwawala ay customer. Nagwawala, pinupukpok nyo yung lamesa. Ayusin nyo trabaho nyo. Ganon. So tinawag si gwardiya. Dapat pagdating mo doon, kung saan siya nakaharap, doon ka rin po pwesto. Papakita ka sa kanya. Ganyan lang muna. Hindi pwedeng pagdating mo doon, nanduduro ka kaagad. Ano yan? Sino yan? Ganon-ganon ka. Violation yun ng customer service. Kailangan papakita ka lang muna. Pag tumingin sa'yo, good morning po. Papakita ka lang. Pagka tumahimik na siya, hindi na siya nag-grunt, okay na yon. Hindi na tayo mag-elevate. Pero pag tuloy-tuloy pa rin siya, tataas ka na sa level 2. Ano yung level 2? Verbal approach. Sa manual, ang sinasabi sa verbal approach, talagang diretsuhan. Pwede po bang ihinto nyo yan? Naiskandalo po yung aming mga empleyado at pati na po yung ibang customer. Makipag-usap po tayo ng maayos. Ganon. Sasawayin mo siya. Usually, pag mga edukadong tao naman na hindi pa masyadong galit, kasi nagagalit lang naman yung sila pag ano eh. Di ba, sample, nagpagawa siya ng linya niya, yung internet niya, wala siya internet, pinagawa niya, pumunta din yung magagawa, nag-selfie lang. Umalis na. Tapos sinisingil na siya, binibil. Apa mo siya, di magagalit talaga yun, di ba? Yun yung mga karaniwang na respondahin natin. Yung hindi maayos yung serbisyo. Pero tayo ang aayos. Kasi hindi naman yung maayos nang nagagalit sila. Pero hindi natin ibig sabihin pag pinuntahan natin, ay gagamitin na agad natin yung pamalo natin. Dapat nga wala kang dalang ganito. Nakasukbit lang siya, di ba? Yung iyong batuta. Ang unang level ng customer service ay makikinig muna tayo. Pakinggan natin yung kanyang hinaing. Usually, pag may nakinig sa kanila, may nakausap na sila, idadirect mo sila sa dapat nilang kausapin, kakalma yon. Maliban, kung ano, maliban saan, na nagreklamong nagwawalang ganon, maliban kung lasing, may nakakabatak, makulit yan. Kaya napapanood nyo nakakabatak kung ano sinasabi. Siya daw si Jesus Christ, mga ganon-ganon. Anak siya ng God. Pag mga ganon na, alam mo na yun, po siya may tama to. Patay tayo dito. Pero mayaman. So, anong gagawin? Ang third level, ikaw Bobby, ikaw nandyan eh. Third level ay yung actual mo na siyang kukontrolin. Pag sinabing level 3, hanggang dito lang siya. Dito lang muna. Wala pang sakalan, walang tadyakan, walang paluan. Dito lang muna. Tapos, lalapitan mo siya, hindi dito, sir. Sama ka muna sa security office, hindi dito. Sisapukin ka niyan. Dito mo siya i-approach sa safe area, safe zone. Diyan ang unang dakot. Tapos dito. Sir, kung ano-ano na sinasabi, siya si Jesus Christ, siya ang daan, mga gano'n, wala sa katinuan. Lasing. Yun na yung actual na iaalis natin. Kasi walang mangyayari doon, kahit kausapin nun ng kausapin yun. Magiging mukha ka lang tanga, magiging mukha kayong tangang pareho. Position pa lang, sumama, hindi pumalag. Ayos. Natakot siya. Yung isa, saan pupunta? Di ba, usually, dalawa. Yung isa na mag-ito ang punta, dito ang hawak. Good. Yung isa, so dapat madala natin sa security office nang walang masyadong damage kung sasama. Hanggang dito sa level na to, ito ay parte ng level 3. Mga, pipilipitin ko to, sige. Aray, sama na po ako. Tara na. Hanggang dito ay part ng level 3. Kinokontrol mo siya by inducing pain.
Pag papalag siya, ayaw, halimbawa, ayaw. Ay, tara na. So by inducing pain, masasama natin sa security office. Pagdating sa security office, walang pasa, walang bali, walang damage masyado. Pero nadala natin sa security office. Doon mo siya ngayon, bahala ka dyan. No? Kayo kang anak. Tama kay Jesus Christ. Yung mga ganong parte. So ang problema pag malaki, halimbawa, sinlaki ko, o yan, ikalimutan na lang, halika. Malaki. Tapos sa mag-aresto ay si Obiena. Ako yung lasing. Ako nga si Jesus Christ, bitawan mo ako. Okay, pilipitin mo. Pinilipit niya. Anong alam mong pilipit? Sumuot ka. Hanggang likod. Nilak niya na akong ganon. Isang ganon ko lang, natatanggal na. So ano ang level na susunod? Anong level? Level tayo, di ba? Tayo sa level 4. Ikaw yung malaki. Ano yung level 4? Ang level 4, hard control na. Pag dito pumapalag gila, uy, pumalag. Pwede na tayong pumasok sa level 4. Dito na, may mga sakalan na yan. Ito yung tinatawag na hard control. Pwede mo na siyang iposas pag pumapalag pa rin. Doon natin gagamitin yung posas. Kasi for safety niya at safety mo. At safety ng mga tao doon sa opisina. Kukontrol mo siyang ganyan. So ganun pa rin siya by inducing pain. Ito, pag tinaas ko to, masakit to, di ba? Aray daw. Pag sinakal ko siyang ganon, yung capacity ng hangin na papasok, liliit, so manghihina siya eventually. Kahit saan mo yung hawakan, pwedeng dito, pwedeng doon ang ikot, pwede rin sa kabila. Ditong hawak, pwede rin tayong pumasok doon. Dito naman ang kalalabasan niya. Ano ba sir, sama ka o hindi? Malilintikan ka. So yun yung tinatawag na hard control. Level 4, hindi ko pa ginamit yung batuta. Wala pa akong ginamit na pamalo. Magaling din pala. Parehas mo instructor din pala, nakakalas. Ikaw pag ginanon ngayon, putang gwardiya pa yung pinilipit. Mas maalam pala. Kumbaga na-empower yung security. Doon papasok si level 5. Yung mga tear gas nyo. Putang ina, karatista ka. O kaya yung pamalo natin. Ito yung intermediate weapon. Sa intermediate weapon, mag-iingat kayo kasi may level 6 tayo. Ano yung level 6? Ang level 6 ay deadly force. Itong target na to, 1, 2, likod ng tenga, kabila, batok, dulo ng gulugod, tailbone, at mismong gulugod, nose bridge. Yan yung deadly force, level 6 yan. Hindi mo yan i-apply sa level 5 kasi pwedeng mamatay ang tao dyan. Tandaan na, hindi tayo papalo sa ulo. Dyan, sa level 5. Pero pag level 6, ibang usapan. Ang green area, which is yun yung main target natin, limbs, ito lang, forearm, lower shoulder, hita, likod ng tuhod, ano pa tawag ito? Achilles tendon. Yan yung mga target natin sa green areas. Ibig sabihin, inaalis lang natin yung kapasidad niya na magulo. Teka, nainit tayo mo. Inaalis lang natin yung capacity niyang malaki. Di ba, nununtok, di paluin mo kamay, boom, loko ka. Naninipa ka, paluin mo doon. Hindi na siya makapanipa. Pag naman gumana yung yung adrenaline rush na tinatawag, halimbawa yan ay nangyayari sa mga lasing na tao, sabog, hindi nasaktan. Kahit pagpapaluin mo diyan, ngingitian ka lang yan. Kasi yung pain tolerance sila mataas. So proceed tayo sa yellow area, yung yellow target. Alin ang yellow target? Solar plex, rib cage, yung ribs, buto. O hanggang dito, ribs yan. Dito sa parte dito, ribs yan. So pag doon mo siya tinira, gaganon yun, nahahagok yun. Gaganon siya. Ito, groin. Sumisipa-sipa, karatista ka, pak! So doon yung target natin.
Tapos itong mga parting ito, mga ligament, yan. Yung baba ng tuhod, yan yung temporary ay maalis mo yung kapasidad niya na manakit. Maalis mo yung kapasidad niya tumayo. Kasi pag pinalo mo siya doon mo tinamaan, hindi siya makakatayo masyado. Pag pinalo mo yung likod na yan, mga 3 araw niyang iindahin niya, hindi niya magagamit. Ganyan lang muna siya. So doon mo siya maaresto. Yun yung level 5 ha, ang taas, di ba? So hindi pwedeng basta may nagwala pa lang doon, ibig sabihin, nagagalit, hindi pa pwedeng paghahatawin mo na kaagad. Makakasuhan ka ng, physical injury syempre. Depende sa tama, depende sa tagal niya magpapahinga. Level 6, anong level 6? Yun na yung iniintay nyo, deadly force. Pag siya ay, halimbawa, active shooter na, alangan namang arnis dalin mo. Alangan naman tear gas pagamitin mo. Alangan namang i-apply mo pa yung level 2. Ihinto mo yan. Bariling ka nun, di ba? So pag namamaril na siya, active shooter na, baril na rin ang dala mo pag responde mo. Pero mas priority natin, ilayo yung crowd, yung ating mga tao sa ating opisina, i-guide nyo saan ang safe na daan kesa i-engage yung namamaril. Kasi mas priority natin yung safety nung crowd natin. Kasi pag may na-aksidente at napatunayan na may kapabayan ng security, siyempre kayo mananagot. Ayun, mapanagot pa yun. Hindi mo na siya mapapanagot, di ba? Nagpapakamatay pa nga yun doon sa sa casino.